Ito mga kababayan, dating senador at tinatawag nilang sundalong kanin na si Antonio Trillanes may matinding tirada kay Vice Presidente Inday Sara Duterte ayon sa sundalong kanin. Dapat daw tayong matakot kapag nanalong presidente si Sara Duterte sa 2028. Birada ni sundalong kanin gigibain raw ni Sara Duterte ang Pilipinas. Ayon pa kay Trillanes, yan daw ang hindi maintindihan ng mga Duterte supporters at dahil sa pahayag na yan ni Trillanes, ay may matinding sagot si Alona. Panoorin. Igibain yan ng Pilipinas. Dapat matakot tayo na pumananalo si Sara kasi dapat matakot tayo na pumananalo si Sara kasi igibain yan ng Pilipinas. Yun yung hindi naiintindihan ng mga Duterte. Pero siguro kung magre-reflect sila, tignan lang nila yung sarili nilang buhay. Kami ba ang dapat matakot pag nanalo si Sara sa 2028 dahil gigibayin niya ang Pilipinas? Kami ba yung dapat matakot? Or kayo? Kayo ang dapat matakot? Kasi kayo yung gigibayin ni Sara sa 2028 pag naupo siya bilang presidente. Hindi kami. Huwag mo kaming idamay. Alam mo yun? Alam mo sa sarili mo. Alam nyo sa mga sarili nyo kung anong pinagagawa nyo sa Pilipinas, kung anong ginagawa nyo sa taong bayan, kung anong ginagawa nyo sa mga Duterte na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. So hindi kami kailangan matakot. Ikaw ang dapat matakot. 10 na mga kasama mo, kayo yung dapat matakot. Kasi sabi mo, yan yung hindi namin maintindihan. Tapos gusto mo mag-reflect kami sa mga buhay namin. Maayos ang buhay namin. Maayos. Ikaw yung buhay mo maayos ba? Magmula nung binasted ka ni Per RD, putang ina, hindi na natahimik yung kaluluwa mo. Kita mo mukha ka ng gago, tinawag ka ng sundalong kanin na patay gutom. You're one of the most hated person in the Philippines. Tingnan mo yung buhay mo. Putang ina tumakbo ka kang mayor hindi ka nga nanalo. Tingnan mo yung buhay mo. Dati kang sundalo, pero ikaw ang nangunguna sa pagtatraidor sa sariling bansa mo. Kaya sasabihin mo, tingnan namin yung buhay namin. Buhay mo ang tingnan mo. Ano na nangyayari sa buhay mo, pariwara ka na, gago ka. Samantala hindi rin nakaligtas kay Alona ang isang pari na di umano isang bangag. Bukod dyan ay isa rin daw itong manyakol na gustong kakausapin ang mga Duterte supporters. Panoorin. Usap. Kahit isa o dalawa, isang araw na imaanyayaan ako. Sincero ako na nakikiusap. Kahit isa o dalawa, isang araw na imaanyayaan akong BTS na halika, mag-usap tayo pag nilayan natin. No? Ibang natin yung troll farm at yung mga nababahala nito. Ito, ibang level to ng hypocrisy. No? Yung simbahan, patuloy na aabot, patuloy na magda-dialogue, patuloy na sa pagdidisyon na prophetic dialogue is for everybody. Hypocrisy to the highest level. Itong pare na na-relapse daw, sabi niya. Nakakaloka. Plano mo mag-invite ng 2 o 3 DDS o kung ilamang DDS para mag-usap-usap tayo? Bakit? Magdadala ba kami ng foil? Ikaw na sa tutor, gano'n, paano pag-uusapan? Noon, ayaw namin sa adik. Kaya kami sumusuporto kay PRD. Kaya all-out support ang ginawa namin sa war on drugs si PRD because ayaw namin sa mga adik na katulad mo, father. Diba nakasantrip mo, pati simbahan sinasama mo ba? Kaya nabuko ka, diba? Nakita yung Facebook page mo. Akalain mo nakafollow ka sa Canton Gaming. What the fuck? Maelyo ka. Nakatakot ka kasama. Pagkatapos mo mag-droga, anong gagawin mo? Nag-scramble ka ng egg? Wala namang masama kung mayat-maya mag-scramble ka ng egg at manood ka ng mga Canton video na yan. Kasi lalaki ka naman. Ang problema kasi, pare mo. Nagpapanggap kang pare. So, might as well, panindigan mo. O kaya sana, from the very start, pinrivate mo yung mga fina-follow mo. Diba, duda na nga mga tao sa'yo, tapos ganyan ka pa. Naka-follow ka pa sa mga ganyang klase ng ng mga content creator. What the fuck? Ang libog mo, father. Tapos gusto mo mag-imbita ng DDS? Para ano pag-usapan natin? Maghahain ka ba ng foil? Ayaw namin sa'yo. Ayaw namin sa adi. At lahat kung ayaw namin sa mga manyakol na katulad. Nakatakot ka kasama. Hindi mo alam kung anong gagawin sa'yo dito kapag high na sa interrogation. What